Good day and happiness life mga ka-life change. So for today's video, nandito lang tayo sa bahay. So anong ginagawa natin sa bahay? So nagre-relax, chill, and enjoy tayo mga ka-life change kasi we need also to have a body rest, di ba? So kailangan mag-body rest, mag-mind rest tayo para magkaroon tayo ng mga bagong refreshing idea. Okay? So, habang nandito ako sa bahay, nag-aaral ako ng mga tinatawag natin mga pastry works, yung mga bread, yung mga sweets making, at yung mga pagluluto. Kasi, naniniwala ako na magkakaroon ako ng garden cafe. Kasi ito yung isa sa pinapangarap ko ngayong 2025 na makapag-put up ng business ng garden cafe. Ano yung garden cafe and more? Bali, magkakaroon ako ng tipo space para sa garden cafe. Mag-aalok tayo ng mga drinks, coffee, mga foods na basic lang na foods na pwedeng pang araw-araw na kinakain ng mga tao. And besides, mag-o-offer tayo ng mga services like yung patent, kung gusto nila mag-mini camp, gusto nilang mag-iipon ako ng mga tent na may pang 2, 3, 4, 6 na persons na pwede nilang irentahan yun at pwede silang maglagay ng tent or bonfire doon sa place na pinagpaplanuhan ko. I do have small space now na na-prepared, na-plan. Maliit pa siya pero inaayos ko na siya. Pag uwi ko sa Pilipinas, makikita niyo po yan. And another thing is, syempre habang ginagawa natin yung dapat nag-a-act tayo or nag-a-action para magkaroon tayo ng tinatawag na preparation. So pinaghahandaan natin yung funding para meron tayong capital resources. Pag nag-start tayong gumawa, so hindi tayo mahihirapan, makakakilos kagad tayo. So pinaghahandaan ko na rin yung mga materials na gagamitin. Kasi una, may mga existing table and chairs na ako, may mga equipment na ako sa catering. So yung ibang part noon, pwede na natin gamitin pang materials doon sa gagawin nating location. So we can serve also food like breakfast, lunch, and dinner sa mga magbubook. Ayan, di ba? Mangarap lang tayo, drawing lang muna, pero yung dapat ito, inaasikaso na natin ngayon para pagdating ng araw maging totoo. So, kagaya nito guys, yan, kung makikita nyo, meron akong sineset up dito ng mga mini bar. Katulad meron na tayo mga, pag nag-aaral ako ng bread, ito meron ng air fryer na mga luto, meron tayong chopper para sa mga ginigiling nating meat at yung mga vegetables na pinag-aaralan natin. Yung may mga blender tayo. Ayan, meron tayong mga water heater for our coffee testing. So, dito sa area na to guys, yan, meron tayong parang mini bar. Yan, may mini bar na ako guys dito. Ayan, diba? So, dito ako nagko-coffee, dito ako nag-aaral kung saan matitikman ko yung mga ginagawa ko. O yung iba naman, ako, pinapatikim ko talaga sa mga kaibigan ko, guys. Pinapatikim ko yung mga gawa natin sa mga ka-churchmate natin at sa mga kaibigan natin na magbibigay ng tinatawag natin na yan, ayusin ko lang yung camera. Magbibigay ng comment sa ating mga ginagawa. So far, so good naman yung mga ginagawa natin, mga bread. Tapos yung mga yung mga sauce niya. So far, natutuwa ako kasi nakakain ko na. Tapos natututo pa ako. Tapos nakakapagbahagi pa tayo sa ginagawa nating mga aktibidades sa buhay. Diba? Sabi nga natin is simple things can make other people happy. Di po ba? So, yun lang yung reason, di ba? And another thing, kaluguran din naman yan sa Lord na mabigyan mo ng tawag natin ng pagpapahalaga yung binigay sa yung talent ng Lord. Okay? So, para hindi ma-waste yung time ko, ganun lang yung mga ginagawa ko, guys. Nag-aaral, nanonood tayo ng YouTube, gumagawa tayo ng mga DIY, para kahit paano is matutunan po natin siya. So, kailangan lang talaga natin na explore ang ating mga sarili kasi marami namang tao na walang alam pero pag pinag-aralan, natututo. At pag natututo, gumagaling, nagiging expert. So, ikaw din, kung wala kang alam, start kang mag-aral, dahan-dahan. Pagka 1 month, 2 months, 3 months, 1 year, may resulta na yan. Kasi sigurado kung pag desidido ka, matuto ang isang bagay, matututunan mo yan. Okay? So, sa buhay, ganyan lang ang kailangan natin. Kailangan natin palagi magkaroon ng tinatawag na diskarte at maging open tayo sa changes at sa progress. I-embrace natin yung mabuti.
Okay, gawin natin yung mga karapat-dapat na pwedeng makatulong sa ating pamumuhay. Kaya tayo mga ka-OFW, okay, huwag natin sasayangin yung time natin. Example, pagkatapos ng trabaho, boring, matutulog ka sa bahay, o kaya kung ano-ano lang yung ginagawa mo. Time to educate yourself. Time for learnings. Okay? Kumbaga yung free time mo, gamitin mo siyang makabuluhan para at least hindi masasayang. Dahil alam ko na darating yung araw, magagamit mo yung pinag-aralan na yan sa pag-uwi mo sa Pilipinas. So from the meantime, dahil OFW ka, mag-ipon ka muna, magpundar ka muna, huwag mo sabihin walang natitira. Meron pong natitira. Ang point of view lang is gamitin mo ng mahusay. Example, huwag mong gamitin sa luho. Huwag mong gamitin sa bagay na walang silbi yung mga pinagbibili mo. Kailangan kung bibili ka, yung meron sense of natawag na magagamit mo in future. Example, bibili ka ng kung ano-ano, masisira lang, diba? So, ang bili mo yung may mga value. Example, mag-invest ka ng mga equipments na para sa pag-aaral mo ng pagtitimpla ng tinapa, yung mga tinatawag natin na pastry tools, coffee tools, yan. So, at least kahit paano, natututunan mo at take note, pag natutunan mo yan, mas masarap. Mas masarap yung result ng ginawa mong coffee na mala Starbucks or mala outdoor or pang restaurant na luto, di po ba? At alam ko na mas magiging safe ka dahil alam ko na ang ginamit mo ay sigurado malinis at maayos. Alam mo yung ingredients. So, to all of you guys, sabi ko nga sa inyo, life is continuous learning process, okay? Kailangan lang natin talaga na magbigay ng little time. And little lang naman, hindi naman siya malaki, di ba? 1 hour, 2 hours is enough para matuto ka every day sa buhay mo. Okay? So, tanggalin na natin yung mga bisyo, tanggalin natin yung bili mo ko. Yes, at magtira, mag-ipon, mag-save, mag-open ka ng accounts para may lalagyan na hindi mo nagagalaw-galaw ang iyong naiipon. Kahit 100 lang yan, kahit 50 sa maliit na bagay. Tandaan nyo, lahat ng bagay nagsisimula sa maliit, papalaki, is mas maganda ang resulta. Huwag mong biglaing malaki pag hindi mo pa kaya. Dahan-dahanin mo. Pag nag-process ka na today, nag-start ka ng 50, sa susunod makikita mo satisfied ka 100, hanggang maging 1,000, hanggang maging 100,000, hanggang maging malay mo, milyonaryo. O, di ba, mga ka-life change? So, muli po, this is your ka-life change. Kung bago ka lang sa akin channel, don't forget to click subscribe, like, share, comment down below in my comment section. Dito lang sa YouTube channel. At follow nyo na rin ako sa FB Reels, Leonardo Pulintan. I want you to learn more about the reality of life. This is your ka-life change, Leonardo Pulintan, saying life change and happiness life. Thank you so much for watching. Don't forget to click subscribe. Bye-bye muna. See you for the next video.